Dito po sa mundo ng mga investments at saka financial markets, marami pong tao ang may kanya-kanyang pananaw tungkol sa kung anong asset ang pinakamahalaga. Sa kabilang banda, si Ginoong Robert Kiyosaki, siya po ang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad, ay may isang mas matapang na pahayag. Mas valuable daw ang silver kumpara kay Bitcoin o gold. Oo po, tama ang narinig ninyo. Hindi lang basta paborito ang silver, pero ayon po sa kanya, ito raw ang may mas mataas na potensyal na tumaas ang presyo kaysa kay Bitcoin at gold. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ito ang pananaw ni Ginoong Kiyosaki, ano po ang mga dahilan na nagpapalakas sa demand para kay silver, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba mas mahalaga ang silver kaysa kay Bitcoin at saka gold ayon kay Ginoong Kiyosaki? Ayan, si Ginoong Robert Kiyosaki ay kilala po siya ng marami dahil po sa kanyang mga pananaw tungkol sa mga investments. At isa po sa mga pinaka-prominent idea na kanyang itinaguyod ay ang importance ng precious metals tulad po ng gold. Pero ngayon, lumalabas na ang silver ay mas valuable daw sa kanya. Ayon sa kanya ay may dahilan kung bakit ang silver ay may higit na potensyal kumpara kay Bitcoin at saka gold. Una ay tinukoy po ni Ginoong Kiyosaki na ang demand para sa silver ay patuloy na tumataas dahil po sa paggamit nito sa iba't ibang industriya. Hindi katulad ng gold at Bitcoin na medyo stable ang supply. Ang supply po ng silver ay bumababa. Ito raw ang dahilan kung bakit posibleng tumaas ang presyo ng silver sa mga susunod na taon. Habang ang demand ay patuloy na umaangat, ang supply naman ay nagiging mas limitado kaya tumataas ang halaga nito. Ngayon ay paano po ginagamit ang silver sa iba't ibang industriya? Ayan, ang silver po ay hindi lamang po kasi basta isang ordinaryong metal. At yan, ginagamit sa mga alahas o mga koleksyon. Sa totoo lang, ito ay may malaking papel sa mga makabagong industriya. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang silver ay ginagamit sa mga bagay tulad po ng solar panels, electric vehicles at saka iba pang mga electronics. Sa mga industriyang ito, kailangan po ang silver dahil sa mga unique na katangian nito tulad po ng mataas na conductivity nito. Ibig sabihin ay mas magaan at mas efficient gamitin ang silver sa mga applications na ito. Kaya't mataas po ang demand. Bukod po sa mga nabanggit, ang silver ay may gamit din sa mga sektor ng medisina, water purification at maging military technology. Kaya naman sa bawat taon na dumadaan, patuloy po ang paglaki ng pangangailangan para sa silver at hindi ito mukhang titigil sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagpapahina ng presyo ng silver at ang hinaharap nito. Ayan, isa po sa mga punto ni Ginoong Kiyosaki ay ang pagkakasuppress ng presyo ng silver. Ayon sa kanya, matagal nang pinapababa ang presyo ng silver para manatili po itong abot kaya para sa mga industrial materials. Ayan, sa kabila ng lumalaking demand ay hindi pa rin tumataas ang presyo ng silver gaya ng inaasahan ng marami. Halimbawa, habang ang gold ay patuloy na tumataas at umabot na sa mga all-time highs, ang presyo naman po ng silver ay mas mababa pa rin ng 60% kumpara sa peak nitong mga nakaraang taon. Ayan, si Ginoong Kiyosaki ay naniniwala na sa mga susunod na taon, ang presyo ng silver ay tataas ng malaki. Inaasahan po niyang maaring umabot ito ng $70 per ounce ngayong taong 2025 at posibleng pumalo pa ito sa presyong $200 sa mga susunod pang taon. Ngayon ay paano po ang silver? Yan, ang silver ay kumpara, yan, ang silver comparison sa gold at saka Bitcoin. Yan, mga debate po. Yan sa comparison ng mga ito. Habang binibigyang diin ni Ginoong Kiyosaki ang silver, ay may mga eksperto pa rin na patuloy na naniniwala sa halaga ng gold at saka Bitcoin.
Isa na rito si Ginoong Peter Schiff, isang kilalang economist at taga-suporta ng gold. Ayon po kay Ginoong Schiff, habang ang mga risk asset ay bumabagsak, ang gold ay patuloy naman na tumataas. Kamakailan lamang habang ang mga risk assets ay bumabagsak, ang gold ay patuloy na tumataas. Yan, at ayan nga, kamakailan lamang ay ang umabot na po ang presyo ng gold sa mga bagong record highs, at may mga prediction na maaari pa itong umabot sa $3,500 per ounce sa mga susunod na taon. Samantalang si Bitcoin naman ay may mga analyst tulad ni Jali or Jal na positibo pa rin ang pananaw, at ayon naman sa kanya, si Bitcoin ay magre-recover at tataas pa. Sabi niya ay may posibilidad na umabot ang presyo ni Bitcoin sa $90,000 at maging mas mataas pa sa mga susunod na linggo. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan. Ngayon marami po ang mga tao na interesado sa crypto markets at naghahanap po ng mga bagong oportunidad sa investments. At ang sinabi po ni Ginoong Robert Kiyosaki dito na mas valuable daw ang silver kaysa sa Bitcoin at gold ay nagpapakita po ng isang bagong pananaw na maaaring magbukas ng pagkakataon para sa atin na mag-invest sa silver. Kung ikaw po ay isang crypto trader, maaring maging interesado ka sa pag-diversify ng iyong investment. Kung dati ay focus mo lang ay kay Bitcoin, Ethereum, XRP or iba pang mga cryptocurrency, baka nais mong idagdag ang silver sa iyong portfolio. Ang silver, tulad po ng cryptocurrency, ay isang alternative asset na maaari po natin gamitin upang mag-diversify at saka protektahan ang ating investments laban sa inflation o economic downturns. Sa kabilang banda, tayo mga investors na gumagamit po ng traditional investments tulad po ng gold at silver ay maaaring makakita ng malaking oportunidad. Kung tataas po ang presyo ng silver, maaari itong magbigay ng malaking returns, particular po sa mga long-term investors nito. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay mahalaga ang mga insights na ito mula kay Ginoong Robert Kiyosaki. Pero sa isang market na puno ng volatility tulad po ng crypto market, kailangan pa rin natin ng tamang pag-iingat. Ang mga prediction na tulad po kay Ginoong Kiyosaki tungkol sa silver ay pwedeng magkatotoo. Pero hindi rin natin maiiwasan na magkaroon ng mga panganib o risk sa bawat investment. Ang pagiging diversified sa ating mga investment ay isang magandang hakbang upang maprotektahan ang ating portfolio laban sa mga hindi inaasahang pagbabago sa market. At sa kabuuan, ang silver ay may malaking potensyal, pero kailangan pa rin natin ng mga tamang kaalaman at estratehiya upang magtagumpay dito sa mundo ng investments. Huwag po nating kalimutan na bawat asset mula sa gold hanggang sa Bitcoin at silver ay may kanya-kanya pong risk at saka opportunities. Kaya't bago po tayo mag-invest ay siguraduhin po muna natin mag-research tayo at magplano ng maayos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.